Nagpaalam naman ako sa live-in partner ko na ikukwento ko ang istorya niya at pumayag naman po siya. At ang live-in partner niya ay tawagin na lang daw nating Spider-Man na inampon ng isang teacher na tawagin na lang daw nating Shrek. 15 taong gulang na si Spider-Man nung kinuha siya ni Shrek at si Shrek ay meron ding asawa at mga anak. Buhay pa naman ang mga magulang ni Spider-Man pero ang nanay niya ay nasa abroad at ang tatay niya ay pinabayaan na sila magkakapatid. Nag-aral si Spider-Man sa isang public school kung saan doon din nakapagtapos ang kanyang mga magulang. At naging teacher naman ni Spider-Man si Shrek nung siya ay nasa grade 8 pa lang at sinabing kakausapin ng kanyang mga magulang. Dahil kukunin daw ni Shrek si Spider-Man at gagawing model para makatulong sa kanyang negosyo at makagain ng mga customer. Hanggang sa naging usapan ng kanilang mga magulang ay parang nag-volunteer na lang si Shrek na siya na rin ang mag-aalaga kay Spider-Man. 15 taong gulang pa lang si Spider-Man nung simula siyang kunin ni Shrek hanggang siya ay tumungtong na ng 18 taong gulang. Palagi siyang binibilhan ni Shrek ng mga gamit at kung ano-ano pero ang pera ay nanggagaling mismo sa nanay ni Spider-Man. May mga pagkakataon naman siguro na gumagastos din si Shrek galing sa kanyang pera pero mas lamang talaga ang galing sa nanay ni Spider-Man. Pero ang madalas napapansin ni Spider-Man kay Shrek ay sa tuwing nagkakaroon siya ng girlfriend ay gumagawa ng paraan si Shrek para magkasira sila. Kagaya na lang na kinakausap ni Shrek ang pamilya ng girlfriend ni Spider-Man at sinasabi ang tungkol sa mga utang ng pamilya. Sinasabi din na sobrang sama ng ugali ni Spider-Man kaya ihiwalay na ang babae sa kanya. Pero binaliwala lang lahat yun ni Spider-Man dahil ang nasa isip niya ay baka ayaw lang siya magkaroon ng girlfriend sa bata niyang edad. Pero nung nagkaroon na ng panibagong girlfriend si Spider-Man ay nagulat na lang siya sa mga pinaggagawa ni Shrek. Dahil pinagmumura na lang ni Shrek ang girlfriend niya sa kanyang harapan kahit alam niya na estudyante pa lang ang babae. Kaya dito na napansin ni Spider-Man na parang may mali talaga sa mga pinaggagawa ni Shrek. Hanggang sa magkaroon na naman ng panibagong girlfriend si Spider-Man pero itinago niya na kay Shrek dahil ayaw niya na magkasira pa sila ng girlfriend niya. Alam naman ng mga magulang nila ang tungkol sa relasyon nila ng girlfriend niya pero itinatago niya ito kay Shrek dahil alam na ni Spider-Man na gagawa na naman ng paraan si Shrek para masira ang relasyon nilang dalawa. At nung minsan umalis ng bahay si Spider-Man na iwanan niya ang kanyang wallet sa bahay ni Shrek. Nagkataon naman na nangalkal ng gamit si Shrek at nakita niya ang wallet ni Spider-Man na may picture ng kanyang bagong girlfriend. Bigla na lang nagalit si Shrek at pinunit ang picture at isinend niya ito kay Spider-Man sabay sabing sino na naman itong babaeng demonyitang ito. Pagdating ni Spider-Man sa bahay ni Shrek ay biglang inagaw ni Shrek ang cellphone ni Spider-Man kaya dito na sila nagkasagutan. Pinalayas na ni Shrek si Spider-Man at dito namang galit na galit si Spider-Man dahil pinakialaman ng lahat ng kanyang gamit. Hanggang sa makauwi na lang si Spider-Man sa bahay ng kanyang tatay at dito na lang sana siya magpapalamig ng kanyang ulo pero sinundan pa rin siya ni Shrek. Dahil kahit hanggang sa sarili nilang bahay ay binubungangaan pa rin siya ni Shrek kaya hindi na kinaya ni Spider-Man at pinagbabato niya ang mga gamit na ibinigay sa kanya ni Shrek. Kasabay naman nun ay ang pagsigaw ni Shrek at sinabi niya kay Spider-Man na lumayas ka na sa bahay ko at kunin mo na ang lahat ng gamit mo. Kaya pagkatapos ng kanilang pagsasagutan ay bumalik si Spider-Man sa bahay ni Shrek para iimpake ang kanyang mga gamit. At habang nag-iimpake si Spider-Man ay may nakita siyang isang sulat at ang sabi ay hindi na kita kayang alagaan pa kaya umalis ka na dito. Umalis si Spider-Man at tumuloy muna siya sa bahay ng kanyang girlfriend pero nagpaalam naman siya sa kanyang pamilya na doon muna siya tutuloy. Pero ilang araw lang ang lumipas ay bumalik si Shrek sa bahay nila Spider-Man para bawiin sana si Spider-Man kaya laking gulat niya nang wala siyang inabutan. Kaya hindi malaman ni Shrek kung saan niya ba talaga hahanapin si Spider-Man pero nagkataon naman na may laro sila nung araw na yon. At ang coach nila ay walang iba kundi si Shrek kaya habang nasa tournament sila ay hindi man lang nakapaglaro si Spider-Man. Dahil hindi siya binigyan ng oras ni Shrek para makapaglaro parang wala din siyang silbi dahil binangkulang naman din si Spider-Man. Kaya dito na naman sila nagkasagutan dalawa ni Shrek at dito na siya pinagmumura ng todo kaya gustong gusto niya nang makauwi. Pero bago makauwi si Spider-Man ay kailangan niya muna magpasundo sa kanyang girlfriend para makakauwi talaga siya sa bahay nila. Kaya tinawagan muna ni Spider-Man ang kanyang girlfriend para sunduin siya at dito naman sumama si Shrek sa kanya para malaman kung sino ba ang sumusundo sa kanya. Dahil gustong gusto sanang kausapin ni Shrek ang babaeng susundo sa kanya na tawagin na lang daw nating Bubbles. Pero kasamang sumundo ni Bubbles ang kanyang nanay sa pagsundo kay Spider-Man at sila ay nakakotse. Pero pagkakita pa lang ni Shrek sa kotse ay nagpumilit na itong makasakay sa loob dahil pinipilit niyang kausapin ang nanay ni Bubbles. Kaya bumaba na lang ng kotse ang nanay ni Bubbles para makausap si Shrek at para maiwasan na rin ang gulo. At pagbalik naman ng nanay ni Bubbles ay ikinuwento niya kung ano ang mga napag-usapan nilang dalawa ni Shrek na kaya sobrang dami daw ng utang ng pamilya ni Spider-Man. At hindi raw kayang alagaan ng pamilya niya si Spider-Man kaya palagi siyang nagkakasakit at habang nagkukwento si Shrek ay hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Dahil gustong-gustong kunin ni Shrek ang simpatsya ng nanay ni Bubbles pero nagkamali siya dahil hindi ganun kadali mauto ang nanay ni Bubbles. At pagdating nila sa kanilang bahay nakatanggap ng message si Bubbles galing kay Shrek at sinabing pupuntahan daw sila sa kanilang bahay. Pero dahil palaban din si Bubbles nakipagpatigasan siya ng utak kay Shrek akala niya siguro ay madali niyang mabibilog ang utak ni Bubbles. Hanggang sa parang narindi na lang si Bubbles kay Shrek dahil ayaw nitong tumigil sa pagme-message sa kanila kahit hindi naman siya nire-replyan. Kaya kung noon
Noon si Spider-Man lang at ang kanyang pamilya ang sinisiraan ni Shrek, pati na rin sila Bubbles at ang kanyang pamilya ay ganun na rin ang ginagawa ni Shrek sa kanila. At sa ngayon ay 5 buwan nang buntis si Bubbles sa kanilang magiging anak at ayaw niyang ma-stress ng dahil kay Shrek dahil baka maging magkamukha sila. Kaya masaya na po si Spider-Man ngayon dahil merong isang babae na nagkaroon ng lakas ng loob para ipagtanggol siya. Tinanggap din siya ng buo ng pamilya ni Bubbles at tinuring bilang isang pamilya. Kaya ang tanong ko lang po ay ano po ba sa tingin nyo ang intensyon ni Shrek kay Spider-Man o talagang nababaliw lang siya? Kaya sana po itago nyo na lang ang aking pangalan at anyway ako nga po pala si Bubbles. Kaya hanggang dito na lang Ate Cherry. Karamihan siguro ng mga nanonood at nakikinig maiisip nyo na baka may gusto si Shrek kay Spider-Man kaya ganun na lang siya kadesperado na mawala ng girlfriend si Spider-Man. Kasi hindi naman ako sa nanghuhusga pero ganun din yung naisip ko. Pero para sa akin siguro hindi na mahalaga kung ano pa yung intensyon niya. Ang importante ay nakaalis na siya sa poder ni Shrek. At syempre nakaka-proud din talaga na merong isang babae na kagaya ni Bubbles na hindi nagpatinag sa mga paninira sa kanya ni Shrek. Kaya pabayaan nyo na lang siya hanggang mapagod siya dahil naglilihi ka, tandaan mo at ayaw mong maging kamukha niya.